kung matatandaan nyo ho, mga bossing, nanalo na tayo sa UNCLOS eh. When a powerful nation uses Naalala nyo po ba? Nanalo na tayo sa UNCLOS, mga kababayan eh. Kaya lang ho, hindi talagang pinukusan ng dating Pangulong Duterte. Hindi ho kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos ho, erektahan, talagang lumalaban po. At ako'y naniniwala na yung mga kakampig nating mga kaibigan, mga Boss G. Pamuser, iyan po, no? Iyan po ang isa sa nagugustuhan nila kay Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Di ba? Ayaw nila doon kay Digong. Bakit to? Kasi itong pagkapanalo ni Digong, paglabas din ng UNCLOS, kasabay na kasabay. Wala, hindi naman pinansin ni Digong. Ano lang daw ho, papel lang daw ho, mga kababayan, pangpunas ng wet packs lang. Ano? Yun ho sana ang panghabang buhay nating hahawakan, panghahawakan. Ano? Kung yun ho, mga Boss G. Pamuser, yung desisyon ng UNCLOS ay iningay ni Digong nung pagkakapanalo niya, sakto ho, at pagkakalabas nun, nako, malamang sa alamang ho, hindi natin pinoproblema ang West Philippine Sea, mga Boss G. Pamuser. Hindi natin pinoproblema ang West Philippine Sea. Kaya lang ho, ngayon, medyo pwede nating sabihin late. Ano po? Late na para habulin pa. Bakit to, mga kababayan? Kumbaga, wala na sasabihin ng iba doon, wala na, tagal na niyan, hindi nyo nga isinulong dati, ganito, ganyan. Baka masabi pa nung China, alam nyo naman yung China, mga bossing, ang hilig niyan sa mga fake news, baka sabihin, wala yan, walang katotohanan yan. Di po ba? Pero ang maganda ho kay Pangulong Bongbong Marcos, tuloy ang laban sa West Philippine Sea. Hindi po binibitawan ang West Philippine Sea. Di ho ba, mga kababayan? Sabi nga po nung ating mga bayani, nung mga sinaunang panahon, at kung bakit po tayo merong ganitong pamumuhay, mga kababayan, dahil po sa ating mga bayani na hindi sumuko. Hindi tayo hinayaan na masakop ng ibang mga nasyon ho, mga bossing. No, ipinaglaban tayo. Kung ano po ang meron sa atin ngayon na kalayaan, iyan po ay dahil sa pagtatanggol ng ating mga bayani, mga kababayan. Tapos ito ngayon, konting salita ng China, konting ng China, matatakot tayo? Hindi ho. Lalong-lalo na ho yung presidente natin at lalong-lalo na po ang Department of National Defense, mga bossing. Kasi yung mga DDS konting meron lang ang sasabihin, naku, kayo mauna dyan. Sorry, Danilo Gabin, nalagpasan ko to, naligtaan ko. Maraming salamat sa iyong super sticker. At kay Jose Noel Barangay, salamat sa pagiging miyembro. Ano ba, paulanan ba kayo ng ng palipad? Salamat sa inyo. Di po ba? Dati ho, yung mga ninuno natin, hindi pumayag yan na ni katitingho ng Pilipinas ay maagaw, masakop ng ibang bansa. Pero yung mga DDS ho ngayon tapos yung nakaraang nanungkulan pa ho, mga bossing. Wala. Parang pinapabayaan na nga ho Naalala nyo yung may helicopter daw na lumagpas, pumasok doon sa may Quezon? Ano daw sabi ng dating Pangulong Duterte? Yaman na. No? Bato-bato lang yan, buhangin lang yan, tubig lang yan. Diba? Paano mga kababayan, yung mga ganyang bansa ho, abusado ho yan, abuso ho yan, bully po yan. Kung pinalagpas lang ho yun ang pinalagpas, ano sasabihin nung China, ay bukas, kung ngayong araw lumagpas ka 1 kilometro, bukas gawin mo 3 kilometro naman. Hindi naman sila pumapalag. Sa mga susunod na araw, lumagpas ka mga 5 kilometro. Sa susunod na buwan, kailangan nandoon ka sa Maynila. Pumapasok na yung helicopter natin. Di ba? Sabi ni best friend, INK, ikaw na kaya? Sila na nga. Di po ba, mga kababayan? At ito po, mapalad tayo at meron tayong presidente o leader ng ating bansa
na merong dugong pagkabayani ho, mga bossing, at pilit na linalabanan yung pagiging bully ng China at hindi tayo papalag. Biruin mo ha, eto pa mga boss chief amo sir, sa loob ng gobyerno ng Pilipinas, no, sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, ready na harapin ang China Tapos bigla tayong may mariringgan na vice-presidente, ano? Bakit may missile kasi ang Pilipinas? Ay, madam, binubuli po yata kasi tayo ng China. No? Kung maalala nyo ho, yung China nagreklamo kasi daw ho, bakit daw tayo may mga missile sa loob ng ating bansa at bakit daw tayo may pangdepensa na mga ganong missile? Aba, daig pa ang Pilipino. Sila ang nakikialam at sila ang gustong magmando kung ano lang po yung depensa natin. Pero hindi ho nagpatinag ang presidente. Ano sabi? Tigilan nyo kami. Aalisin namin yung mga missile. Bagkos, ang ginawa pa nga ho ng presidente, mga kababayan, dinagdagan pa nga ho Diba? Meron pang BrahMos. Nagaling ng India. Tapos sabi, sabi nung sino ba yun? Ano pangalan nun? Nung vice-presidente, bakit may missile? Ginaya yung sa Ginaya saan? Sa China. Sabi ni Danilo Gavin, lagi na lang ako nood sa'yo. Wala man lang akong ganti sa mga topic mo kasi number 1 support ako sa mga sinasabi mo. Taga-Samar, KMI, number 1, Marcos kami. Salamat po, Sir Danilo Gavin. Ngayon, alisin ko na siya. No? Dumako tayo. Isa na lang to ha, tapos rerektahin na natin mga kababayan yung si Gutesa at yung mga grabe. Ibang klase. May Sara Army pa na tinatawag ko. Magugulat kayo sa lahat ng maririnig nyo ngayon mga kababayan. Dito muna tayo. No? Doon sa mga DDS na pilit po na sinisira si Congressman Martin Romualdez, pilit pong idinidikit na siya ang hari o ang mastermind ng kurakot sa buong Pilipinas daw. Pakinggan ho natin siguro itong balita na ito. Tingnan natin kung tutugma ho doon sa mga ipinapakalat na mga DDS na si Martin Romualdez daw po ang may pakana ng lahat ng korupsyon sa Pilipinas. From civil society and watch. Luhuin niyo po, sa SALN na lang mga kababayan. Sa SALN na lang po. Sino ang unang nagsabi? Nabubuksan ang kanyang SALN kasi hinahamon ng mga Duterte. Di ba si Congressman Martin Romualdez? Mga bossing? At yung lagi na sinasabi ng mga DDS na magnanakaw si Martin Romualdez,